Hello guys, good morning. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting hardin ni Sir May Vlogs. Sumaatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan ng buhay sa panahon na ito sa taon ng 2023 at sa susunod na taon ng Wood Dragon 2024. And for today's update ay gusto kong ibahagi ang aking pinakamaganda. Nag-launch na po ang isang variety ng photos plant na tinatawag na Enjoy Photos. I-focus po natin para makita po natin ang kanyang magaganda. Bagamat napakaliliit lamang po ng kanyang dahon, ay tunay na napakabisa, napaka-epektibo sa pagtatanggal ng mga hindi kanais-nais na elemento, vibrations, energies at vibes sa ating bahay. Kung kaya naman po hindi po kayo magsisisi kapag meron po kayong ganitong halaman sa inyong bahay. Short background information po, ang mga ganitong photos plant po ay napakadaling alagaan. Sila po is napaparami po sa pamamagitan po ng stem cutting. At paano natin malalaman na ready na po siya or handa na po siya sa pagpaparami or propagation kapag may naglipa ng mga aerial roots. Yun po yung mga ugat na siyang nagsisilabas sa kanyang mga tangkay or stem. Ito siya guys, oh. Ang ganitong halaman is now ready for propagation dahil marami na po siyang mga aerial roots ang visible sa kanyang tangkay. Ito po ang kanyang dulong bahagi or part. Hanapin po natin. Nag-trail na po siya. Isa rin po sa mga nagustuhan ko sa halaman na ito, bagamat napakadaling alagaan, madaling paramihin, napaka-low maintenance po ang pag-aalaga sa halaman na ito, ay napaka-epektibo po. Considered po siya as lucky charm, feng shui house plant, vastu at wish granter, at ang pinaka-importante sa lahat, effective po siya bilang money magnet. Yes po, nagulat po kayo na hindi po tayo makapaniwala sa angking taglay na kaswertihan. Kumbaga, hindi po nawawala sa top 10 list ang mga photos plant dahil kapag meron ka neto, ito po ang tutulong sa atin para mahaltak ang sandamakmak, siksik, liglig na guumapaw na mga biyaya na siyang ipagpapasalamat natin araw-araw or taon-taon. Yes po, para po mas lalong humikayat pa at mahaltak natin ang mga matutumal na kasaganahan, kaswertihan, ay tunay na maglalaan po tayo ng sapat na oras, panahon, energies para masiguro natin na tumatangkad siya, nagtitrail, lush, healthy, at higit sa lahat po is stunning po siya. Ito ang kanyang top view portion na tunay na napakaganda at ningning. Isa rin po sa mga bagay na dapat natin gawin para mas lalong humaltak siya ng kaswertihan ay ilalagay po natin siya sa isang malawak na basyo. Kung wala po tayong planter or paso, might as well po gumamit po tayo ng mga recyclable materials, yung pinaglagyan po ng mineral water or yung paint or pentura po. Wag na wag po nating tatapon dahil higit sa lahat po, bukod sa na-recycle na po natin siya, ay tinutulungan po natin ang ating kalikasan para po mabawasan ang pollution sa ating mundo. Ayan. Ilagay po natin siya sa isang malawak na planter para po mas lalo siyang, para mas higit po ang kanya mga suloy, anak, or supling ang pwedeng maibigay. Wag na wag niyo po siyang ilalagay sa direktang sikat ng araw. Bagamat kaya niyang i-tolerate, they can try po ang temperature na 30 to 41 degrees Celsius. Ang labis na init po kapag kanyang nakuha ay hindi po nagiging maganda. Isa rin po sa mga possible na epekto ay magkakaroon po siya ng mga itim po or kayumangging gilid. Yun po ang sinyalis na meron na po siyang dark or brown edges. Kapag po labis po ang pangungulubot, yung nakitaan po natin siya ng ganong sitwasyon, ay yun ang po yung tinatawag na scorching of the leaves. At kapag labis po ang kanyang init na nakuha, ay posibleng magkaroon nito
ng mga puting marka na siyang evident, visible na ating makikita sa kanyang foliage or dahon po. We don't want that to happen. So might as well po ilagay po natin ang ganitong enjoy photos sa moist, humid or mahalumigmig. Pumili po tayo ng isang lugar na may filtered sunlight po because doon po talaga sila nagte-thrive ay at lalaking, malago, masagana at napaka-ningning. Pangalawa po is since climbing po or trailing plant po ang nasabing enjoy photos, might as well na maglagay po tayo ng bamboo pole para po magkaroon siya ng variation when it comes to sa kanyang paglaki or pagtangkad po. Kapag ganitong halaman po, pwede din po siyang gawing hanging plant. Pumili po tayo ng isang lokasyon, especially more specifically doon sa northeast portion dahil napaka powerful, napaka-alwan at napakahiwaga ng lokasyon na iyon dahil doon po sumisikat at sumisinag ang araw. Wag na wag po tayo maglalagay ng mga Vastu plant, feng shui house plants, money plants sa kanluran po dahil doon po ang tumbukan ng lubugan ng araw at yun po ang sumisimbolo at nagre-representa ng hindi magandang kapalaran or oportunidad. Isa rin po sa mga dapat nating gawin, ang pinaka-sikreto ko is every 4th week of every month ay tunay na naglalaan ako ng panahon, energy para po i-fertilize. Gumagamit po ako ng organic fertilizer para sa kanyang lupa para po maging buwaghag ito. Kung magluluto po tayo ng mga putahe na maitlog, yung pinagbalatan po is gagawin po natin siyang pulbos at yun po ang ibubudbod natin sa tuktok na ibabaw ng lupa ng ating mga lucky feng shui house plants dahil ang calcium content ng eggshells ay tumutulong po. Isa rin po yun sa mga medium para tunay na maging fertile ang lupa na ating gagamitin sa ating enjoy photos. Kapag nangyari na naging buwaghag, fertile, ay tunay na lalaki po siyang maganda, masagana at makapagbibigay ng isang healthy looking at lush green variegated na enjoy photos kagaya ng inyong nakikita. Since umuulan po this past few weeks ay napagdesisyonan ko na mangolekta ng tubig na galing sa ulan dahil po ang mga tubig na galing sa kalikasan ay napakaswerte. Bagamat napakaswerte na po ng ganitong halaman at mas lalo pa siyang magiging pinakabuenas, maswerte kapag ipinandilig po natin ang mga tubig na siyang napaka makapangyarihan dahil galing po iyon sa nature at based rin po sa aking experience simula po nung nagdilig o ipinandilig ko ang mga tubig na siyang nagbubukal or galing sa ating kalikasan ay naging sunod-sunod ang mga blessing na aking natatanggap sa buhay. Disclaimer po guys, lahat po namang ibinabahagi ko ay base lamang po sa aking experience at para po mas lalong mapagtagumpayan kung may mga ninanais po tayong makamit sa ating buhay, pangarap, panalangin ay tunay na lalakipan po natin ng pagsisipag at pagtsatsaga. Ang mga halaman po ay pawang mga gabay lamang po dahil sila pong tumutulong para maalis ang mga unhealthy vibrations, not so good negative energies na siyang gustong pumasok sa ating bahay. Yun lamang po guys, nawa po ay nakakuha po kayo ng mga kaalaman or detalye at information na siyang tutulong para maging maalwan, mahaltak natin ang buenas sa ating buhay. Hanggang sa muli po, isa mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Hanggang sa muli po, paalam guys!